Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The book of Ephesians chapter 6 verses 13 hanggang 14. Kaya't isuot ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makalalaban kayo kapag dumating ang masamang araw na sumalakay ang kaaway, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo. Ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katuwiran. The full armor of God. So maganda pong pag-aaral ngayong linggong ito. Ano po? At today tatalakayin natin yung dalawa po sa mga armors na binabanggit po rito, yung belt of truth and breastplate of righteousness. So ano po ba yung binabanggit ditong armor? Totoo ba ito o metaphor lamang? Paghahalintulad, paghahalimbawa, ang ginagamit dito ni St. Paul na pananalita. Well, totoo po ito. No? Ibig sabihin, realidad po itong armor na ito sa buhay po ng mga believers. Ano po? Kasi kailangan po natin ito to stand against the evil one. Kaya mahalaga po na maintindihan natin na itong armor na ito ay taglay-taglay natin sa ating buhay. Kaya alam niyo po sa Biblia, pag ginagamit po yung salitang put on, ibig sabihin po, pinasusuot sa atin. Ano po? Figuratively, ano po, para pong damit. Dito naman po, para namang armor, ano po, na kailangan nating isuot. Ano po, ganyan po ang paghahalintulad na ipinakita po ni St. Paul sa Ephesians chapter 4, verse 24, na sinasabi niya doon, put on the new self. Ano po, tinatawag na put on Christ sa Romans chapter 13, ano po, verse 12. Makikita nyo po, ganun ang ginagamit na pananalita ni St. Paul. Dito naman po, sabi dito, put on the full armor of God. So, totoo po yan. Ano po, tayong mga believers, dapat alam natin na meron na po tayo niyan sa ating buhay. Ano po, taglay-taglay na natin yung armor of God. Kaya lang, kailangan magkaroon po tayo ng pagkaunawa or revelation kung paano natin gagamitin yung armor na yan. So pag-usapan po natin yung tinatawag na belt of truth. Mapapansin nyo po rito, mahalaga ang truth kasi ang Panginoong Hesus po mismo siyang nagsabi, I am the way, the truth, and the life. Sabi sa John chapter 14, verse 6. Ano po? At sa John chapter 8, verse 32, ang sabi ng Panginoon, then you will know the truth, and the truth will set you free. Bakit po mahalaga sa atin pong armor, spiritual armor ang truth? Tandaan niyo po si Satanas po ay father of lies. Siya po ang ama ng kasinungalingan. Ano po? Sabi sa John chapter 8 verse 44. In other words, ang primary weapon ni Satanas, deception. Pandaraya, ano po, pagsisinungaling. Kaya alam niyo po, galit na galit siya sa salita ng Diyos, sabi sa Mark chapter 4 verse 15, at tinitwist niya ang salita ng Diyos. Makikita po natin sa Matthew chapter 4 verse 6. At higit sa lahat, ano po, gusto niyang manalify ang Word of God sa pamamagitan ng tradition. Yun ang sinasabi ng Mark chapter 7 verse 15. Kaya mapapansin nyo, no, sa simula't simula pa, inaatake ni Satanas ang salita ng Diyos para hindi natin tanggapin ang katotohanan at mapahamak tayo. Sabi sa Hosea chapter 4 verse 6, my people perish because they lack knowledge. Maraming tao po ngayon napapahamak dahil hindi nila alam ang katotohanan. So, paano natin yan i-apply sa buhay ng mga believers? Alam niyo po, dapat maging priority po natin ang Word of God. Sabi sa John chapter 8 verse 31, dito sinasabi ng Panginoong Hesus, if you hold to my teaching, you are really my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free. Yung po sinasabi ng John chapter 8 verse 32. Alam niyo po, pagpupunta po tayo sa gawain ng Panginoon, mahalaga po ang pinupuntahan natin ay ang salita ng Diyos. Maraming mga Kristiyano ngayon mababaw sa salita ng Diyos. Mas minamahal nila yung gawain ng Panginoon, yung tinatawag ng mga awitin, ano po, mas nami-memorize po nila yon, yung samahan sa loob ng simbahan, mas gusto nila yon, pero bibihira po talaga yung nagmamahal sa salita ng Diyos. Tatapatin ko po kayo, ang matibay na Kristiyano, kailangan po matatag siya sa salita
ng Diyos. Hindi ko po inaalis yung role ng emotion, ng fellowship, yung role po ng tinatawag ng mga activities sa church, mahalaga po yan. Pero kung wala pong salita ng Diyos, na tinatanggap tayo sa ating buhay, sa pagdalo natin o sa araw-araw na pamumuhay natin bilang Kristiyano, magiging mahina po tayo sa panahon ng pagsubok. Kaya mga Kristiyano, magising tayo. Ang pagiging Kristiyano, kailangan establish tayo sa truth. Kailangan disciples tayo. Ang ibig sabihin ng disciple, learner, mag-aaral ng salita ng Diyos. So pangalawa, yung tinatawag na breastplate of righteousness. Again, Jesus is our righteousness. Yan ang sinasabi ng 1 Corinthians chapter 1 verse 30. Ano bang ibig sabihin ng salitang righteousness? Malinaw po sa Biblia, we are justified by faith. Tayo pinawalang sala, binilang na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Yung po sinasabi ng Romans chapter 3, verse 22 at 2 Corinthians chapter 5, verse 21. Romans chapter 5, verse 1. Kailangan makita natin sa ating buhay na tayo'y napatawad na, nalinis na, at ginawang matuwid ng Diyos dahil sa ating pananalig kay Kristo Jesus. So bakit mahalaga ito? Kasi si Satanas, siya yung accuser of the brethren. Sabi sa Revelation chapter 12 verse 10, hindi siya magsasawa na tayo po'y i-accuse sa ating pong mga nagawang kasalanan, sa ating mga nakaraan, sa ating failures, sa ating mga pagkakamali, at dun sa ating mga kahinaan. Magaling siyang magpaalala. Paulit-ulit po yan. Nire-replay niya po sa ating isipan lahat po ng mga nagawa nating pagkakamali, yung ating nakaraan, at yung ating mga kahinaan. Pero alam niyo po, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Kapag tayo na kay Kristo Jesus na hindi na dapat tayo makokondem ng diablo dahil alam natin lahat ng ating mga nagawang kasalanan, pagkakamali sa buhay ay under the blood. Napatawad na, nilinis na ng Panginoong Jesus. Kaya dapat po establish tayo sa righteousness kundi lagi tayong susumbatan ni Satanas. Kaya mahalaga po maalala natin yung sinasabi sa Isaiah 54 verse 14, in righteousness you will be established, tyranny will be far from you, you will have nothing to fear, terror will be far removed, it will not come near you. Ito po yung propesya sa Isaiah 54, Pero dapat po taglay-taglay natin yan ngayon, believers, kasi babalik at babalik si Satanas, papaalala sa atin yung mga nagawa nating pagkakamali. Kailangan po alam natin yung katotohanan na tayo'y matuwid na dahil sa ating pananalig sa Panginoong Jesus at sa pamamagitan ng pamumuhay nating sumasangayon sa salita ng Diyos. Kaya believers, kailangan being busy tayo sa pagtitrain in righteousness. Yung po sinasabi ng Hebrews chapter 5 verse 13, 2 Timothy chapter 3 verse 16. Anong ibig sabihin nun? Kailangan alam mo yung mga salita patungkol sa bago mong kalagayan ngayon kay Kristo Jesus. At mapapansin nyo again, hindi nyo po malalaman yan kung hindi kayo mag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi mo may sasagot sa diablo yung personal opinion mo. Kailangan ang isasagot mo sa diablo tuwing ikaw ay i-condemn niya ay yung mga katotohanan ginawa sa iyo ni Kristo Jesus. Sa ganun, ikaw ay makatatayo at magiging matatag sa panahon na kayo po ay dumadaan sa isang spiritual battle. Kaya kailangan po establish tayo in our position in Christ Jesus by knowing kung ano yung ginawa ni Kristo sa ating buhay. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.